Naiisip po ba natin kung gaano kahirap ang buhay mga kalingap? Kahit tsinelas po, walang pambili. Cause you were God alone when a good time's in bed. Pangako niyang di nag-iba, hindi tulad ng iba. Ayun! What's up guys? Muli, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, saang sulok man po tayo ng mundo naroroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Meron po tayong i-highlight na kung saan ito ay parang inspirasyon, kahit po mahirap ang buhay po nila, pero po pwede po nating masabi na kahanga-hanga rin po sila. Dahil bukod po sa merong talent, tanggap po nila yung kanilang kalagayan. So pag-uusapan po natin sa ngayon, yung mag-asawang bulag po na merong anak na magaling din pong kumanta. At hindi lang po basta kanta, as in maganda po talaga yung kanyang boses, may dating. So pag-uusapan po natin yan maya-maya ng konti. Pero bago po yun, paalala lang po si Kuya Julay, baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan, Julay Paunil, tapos pakipindot po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos pakisama na rin po yung ating Facebook page, Julay Paunil 2.0. Paki-follow rin po tapos paki-like. Maraming salamat po sa inyo. Tapos sina Kuya Bal Santos Matubang, sina Kalingap Rab, sina Ate Edna Vlogs, tsaka po si Jeffrey Sniper. Suportahan din po natin. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. Ngayon, tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin yung isa po sa vlog ni Kalingap Rab, patungkol po dito sa mag-asawang bulag na meron pong dalawang anak na kasakasama nila bilang gabay. Dahil sila po ay hindi nakakakita, so sila po ang nag-guide saan man po sila magpunta. Ito pong pamilya na ito mga katugang mga kalingap ay nakatira po dati sa Naga City sa May Kamsur. Tapos sa ngayon lumipat po sa bandang Daet. At natapat naman na i-recommend po ito ni na Andy Kayakap Vlog at saka po ni Joy. Yung diwata natin mga kalingap. Kilala po pala si Milka, yung isa po sa anak ng mag-asawang bulag na siya nga po yung magaling kumanta. At siya nga po yung anak na kahit po pambili ng tsinelas ay wala mga kalingap. Nag-aaral po siya pero nakapaa. Naiisip po ba natin kung gaano kahirap ang buhay mga kalingap? Kahit tsinelas po, walang pambili. So yan po ang buhay. Dito pong ipifeature po natin sa pagkakataong ito, yung pamilya po ng mag-asawang bulag. So panoorin po muna natin yung patungkol po sa kanila. Ito po yun. Ano pangalan mo, Nene? Melka po ang pangalan. Melka? Opo. Melka. Ikaw, babae siya? Babae po. Ano pangalan niya? Abisay po. Ha? Abisay. Abisay? Abisay. Ay, Abisay. Opo. Tapos mga magulang mo sila. Sila ay bulag parehas. Bakit mo nabulag ang iyong magulang, Melka? Nung bata po si Papa ay Bulag na talaga? Opo, nagkaroon ng katarata po si Papa. Ganun din si mama mo. Opo. Eh di kayo na lang yung nagsisilbing mata ng inyong mga magulang. Opo. Anong pakiramdam ng ang parents ay di nakakita? Mahirap ba sa'yo bilang anak? Hindi naman po kasi kahit po ganyan po si mama ay nakakatulong. Sila po yung nagsisilbing gabay namin. Kahit po hindi po sila nakakakita. Bakit? Paano siya nakakatulong sa'yo? Anong nagtatrabaho ba sila? Si Papa po, minsan po pag may trabaho, po siya, tumutulong po siya sa pagkukopra, ganun. Pagkopra? Opo. Ikaw ba nag-aaral? Tuloy-tuloy ang pag-aaral mo? Nag-aaral po. Nag-aaral ka? Ng grade 10 po. So kahit bulag sila, grabe din yun na itutulong pa rin niya sa inyo. Anong grade mo na? Grade 10 po. Grade 10. So ilang taon ka na? 15 po? 16? 18 po. 18? So medyo na-delay ka. Tapos ang kapatid mo, ilang taon na? Magna-9 na po siya. Magna-9. Paano yung, saan kayo kumukuha ng pangkabuhay nyo, pang pagkain nyo sa araw-araw? Pag meron po si Papang trabaho, saka po kami nagkakaroon ng pagkain sa araw-araw. Anong trabaho ni Papa mo? Pag po meron po siyang kinukuprahan dyan, nagtutulong. Kopra? Sabihin kahit bulag siya, nagpubundok siya. Opo. Ang galing Babalat po ng... Tapos ikaw naman, tumutulong ka rin ba sa kanila? Tumutulong din. Paano ka na tumutulong sa kanila? Katulad po sa gawaing bahay. Gawaing bahay, Tapos pag nag-ano po sila pag may kailangan. Kumusta naman ang buhay ngayon, yung kalagayan nyo ngayon? Medyo mahirap ba? Mahirap po kasi napakahirap po lalo po bagong lipat ay hindi mo po alam kung saan po kukuha ng ganun nga. Ng mga pangangailangan. Kasi wala pang halos. Yung bahay nila bro.
Pakita mo yung bahay nila. Ano yan? Sa inyo yan? Kapatid po namin. Saan, dyan sa kayo nakatutulog dito? Diyan po. Ah, nakikita lang kayo sa kapatid nyo? Kapatid ni papa mo? Kapatid ko po. Ito po. Maliit. Wala kayong sariling talagang bahay. Wala po kasi. Kalilipat lang namin dito. Kalilipat nyo lang din po Opo. dito. Oo, galing Saan po kayo dati nakatira? sa Naga. Diyan sa ano, Kamsur, Naga. Ah, taga Kamsur po kayo. Bakit po kayo lumipat dito? Taga rito po ako, kaso lang doon ako nag-aral yung mga ano, yung pamamuhay na mag-isa mulang binata pa hanggang magkaasawa doon po. Tapos nitong malalaki na yung mga anak ko, nag-uwi na ko po dito. Wala kami sariling bahay kasi doon. Kaya dito wala rin. Pero Okay. dito pa ako ano. Ibig sabihin, bago lang po kayo dito? Ah, ang galing ano. So yan po mga kababayan, yan po ang buhay po ng pamilya po ni Milka. Ano ho bang masasabi natin mga kalingap, mga katugang po natin dyan? Di ba ho nakakaawa? Buti na nga lang po, na-refer po yan dito po sa Team Kalingap at napuntahan po ni Kalingap Rab. At kahit pa paano, kapag ka po yan na napuntahan na o kaya nadalaw na ng Team Kalingap, sigurado meron pong konting ayuda na matatanggap. At kapag ka po swinerte, po pwede pong lumaki ang tulong. So abangan lang po natin mga Kalingap kung hanggang saan po ang po pwedeng maitulong po dito ng Team Kalingap. Bagamat sa obserbasyon po natin, nung tinanong po sila kung ano po yung po pwedeng maitulong, napansin po natin na hindi po sila mapagsamantala. Ang una pong binanggit ay yung pangkain pang araw-araw mga Kalingap. Melka, sa tingin mo ano yung gusto mong maitulong ng Team Kalingap sa inyong pamilya? Na dalawang magkapatid at bulag yung magulang. Para sa akin po ay kung ako pong tatanungin tungkol sa maitutulong ay yung pong pang araw-araw siguro pong pangailangan. Pang araw-araw. Opo. Tapos yung pangalawa ay yung patungkol naman po sa pag-aaral. Na kung saan, yun po ang maganda. Dahil kapag ka po nakapag-aral sila, nakapagtapos, malaki po ang chance na magkaroon po ng magandang trabaho. Tapos bilang pong nag-aaral kami lahat. 4 po kasi kami nag-aaral. 4 kayo? Asan yung, ibig sabihin hindi lang kayo dalawa? Pinagupitan po namin yung dalawa kasi bawal na pong pumasok. Lalaki? Opo. Dalawang lalaki? Opo. 4 pala kayo? 5 po kami lahat. Ay, grabe. Paano niyo po tayo na bubuhay yung anak nyong 4 ay 5? Sa kabila ng wala kayong paningin. Ay ano, sanay lang po basta't naihanap buhay mo kahit para paano ay nakain naman po yan, naglaki naman sila. Paano po? Anong trabaho po? Ay yan, bundok? nakikipagkuparan, nakikipag-ani, nagtatabas po dyan sa mga taniman. Grabe, napakasipag niyo po tayo. Bilib kami sa inyo. Sobra. Unang-una po ang Panginoon na siyang nagbibigay lakas. Tapos pangalawa po yung mga magulang ko na ginagawa ko po silang inspiration kada araw po na ginagawa ko sa buhay lalo't pumapasok. Tinitingnan ko na lang po yung magiging mangyayari after this kung pagsikapan ko yung mga bagay na to na gawin para maabot ko po yung pangarap. Yun, grabe. Dito po sa tanong ni Kalingap Rab, hindi po nila binanggit na kailangan po nila ng bahay. Kahit sila po ay kasalukuyang nakatira sa hindi po nila bahay. So pinatira lang po sila ng kapatid. At makikita po natin sa kanilang tinitirahan sa ngayon, hindi rin po ganun kaayos mga Kalingap. Dito kayo natutulog? Mukhang ano po sila, tanggap ho nila yung kanilang kalagayan. Wala ho silang tampo sa Panginoon o kaya sa Diyos. Kumbaga, ang pananampalataya po nila, yung pananalig sa Diyos ay nandoon pa rin. Sa mga taong mga ipasanin, dahil di naman natin yan parang kagustuhan kung saan dumarating sa bawat kapalaran ng tao na marahil ay tinakda ng Panginoon. Kailangan natin maging malakas, matibay. Una sa lahat, kailangan ng pundasyon natin ng Diyos dahil kahit saan po tayo tumingin kapag wala tayong Panginoon, saan tayo pumunta, di natin kaya ang mga dumarating na mga pagsubok sa buhay. Pero kung ang Panginoon ay kasama natin, hindi niya tayo iiwan at tiyak tayo magtatagumpay dyan. Galing. Kaya kahit pa paano, parang hindi po sila ganun kalungkot. Kahit ganun po ang kanilang kalagayan. Biro po natin, mag-asawa bulag. Tapos merong 2 anak na babae na kasama. Although meron pa po silang kapatid, kaso nga lang wala po sa kanila ngayon. Pero po sa totoong usapan, wala po silang maayos na trabaho.
Kumbaga, tumutulong daw magkopra yung tatay na bulag at kung ano-ano bang po pwedeng pagkakitaan. Sa madaling salita, talagang mahirap po sila. Buti na nga lang po, nandyan po si Kalingap Rab dahil meron pong dalang ayuda kahit paano at saka po cash. Ito po, panoorin po muna natin yung part na yan. Kasaya yung pamilya na natulungan po ni Kalingap Rab doon po sa groceries at saka po doon sa inabot na pera. Ngayon, puntahan naman po natin yung kanilang talent. Dahil si Milka po, magaling pong kumanta. Hindi lang basta-basta kanta mga Kalingap. Namnamin po natin yung kanyang boses. Pang international ang dating. Eto po, panoorin po natin. You're not a God created by human hand. You're not a God dependent many more on men. You're not a God in need of, and everything we can give by your plan. That's just the way it is. 'Cause you were God alone when a good time's in bed. You were on your throne. You were God alone. And right now, in a good time's in bed, you were on your throne. You were God alone. In a good time's in bed, you were on your throne. You were God alone. Galing. Pang international yung boses. So ayun, yan po si Milka. Magaling kumanta, ang ganda po ng boses, matindi talaga. Ngayon ang tanong, saan ho kaya nagmana si Milka at sino ang nagturo sa kanya? Siyempre yung kanyang tatay. Kaya panoorin din po natin kung paano rin po kumanta at maggitara yung kanyang tatay. Ito po yun. At ako ay niligtas, pangako niyang linagiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Ang Panginoon tapat kailan paman. Nakakaiyak yung kanta ni tatay. So yan po mga Kalingap, mga babayan po natin. Sila po yung pamilya na kung saan ay parehong bulag at merong kasakasamang dalawang anak. At nakita po natin na talagang karapat dapat silang tulungan. Kumbaga deserving po talaga yan. At sana maalalayan din po yan ng Team Kalingap. Kaya maraming salamat po uli sa Team Kalingap, sa pangunguna po ni Kuya Bal Santos Matubang at saka po ni Kalingap Rab. Dahil isang pamilya na naman po ang natulungan sa episode na ito. So abangan na lang po natin sa mga susunod pa. At alam naming susubaybayan po yan ng ating mga viewers. Dahil sa ngayon, yung part 1 na yan
Meron na pong kulang-kulang 600,000 views. Halos mahigit isang araw pa lang po. Wala pa pong 2 araw. So congratulations po kay Kalinga Prab dahil viral na naman po uli yung kanyang vlog po dito sa pamilya na ito. So siguro po sa pamamagitan po yan, pansamantala magpapaalam po muna tayo. Pero gaya po ng dati, meron po muna tayong isa shout out. Tapos maraming salamat din po sa aking mga kasamahan sa COOS, sa inyo pong pagtulong sa programa po ng Team Kalingap. Buwan-buwan nakakatulong po tayo para sa pabahay program ni Kuya Val Santos Matubang at saka po ni Kalinga Prab. At ganoon na rin po sa ating mga viewers, yung masugid pong taga-subaybay ni Kuya July. Salamat po sa inyo. Lagi po kayo nanonood sa ating mga video upload, sa ating live stream. Pati po yung ating Facebook page, yung July Paunil 2.0. Alam ko po nanonood kayo. Huwag natin kalimutan, i-follow po natin saka po i-like. So maraming salamat po. Muli, ito po si Kuya July ang inyong katugang. Napansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita na lang tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!